And nakita ko doon ay puro unusual, unbecoming, unhinged, unhinged, unusual, unbecoming, unsound mind, and what was the other one? Uncalled for. Meron pa isa. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was, unsound is Remulla, unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. Yung lima na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. Unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, and then one is a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives naman. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon kagad. But apparently sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. So yan yon. And the next one is neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung Young Guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, 2 tests sa akin. Kasi sinasabi nila, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaagalit sila, tinatawag nilang unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? Diba? So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug tests ng mga Young Guns na kandidato. Lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, 2 lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates niyo. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin. Lahat. Okay? Lahat ng botante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test, ma'am? Sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA, tulungan nyo kami, to set the guide. Kailan nyo ma'am gusto mangyari yung test?
pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after, ha? Kasi hindi magdodroga yan ng 3 months. Tapos na yung testing nila. So, anytime. So dapat Dapat ngayon na. Ayun na. dapat 10 Ayun months. na. Magpa-drug test tayong lahat. At dagdagan ko ang sa akin, neuropsychiatric. Game. Tayo dyan. What if kung sabihin ng young guns na you're just bluffing too much? I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. Ma'am, may ganito nag-reso before si Congressman Colong, pero wala nga lang may sound. Diba? Oh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So hanggang So- congressional lang, ma'am. Yes. So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. Naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag i-call nila ang dare ko. Drug test sa inyo, dalawang test sa akin. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Yes, ma'am. Meron pa isang ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician, kung sa Bisaya pa, makigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, Desperado, ma'am. desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa... Nawawala ako sa akin. Sandali, saan ako? Doon sa... Saan? Tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, televised ang exam, ang tests. So, you're also challenging them na mag-television? Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin eh. Sila talaga ang inaatake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako. Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao, I was mayor already, I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, nagkatrabaho lang ako doon, wala akong ginagawa sa kanila. Nung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako, diba? Na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President, kahit magtanim ako ng puno, araw-araw, pabayaan nilang ako. Kasi may pagbabago campaign naman kami, tree planting, educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos, kapag lumaban, yung inaaway nila, nagagalit sila, and sila yung nagsasabi na siya yung may problema.
Hindi ako yung may problema. Hindi ako known na kalaaway. Except, inuunahan ako. Kaya anong tingin mo, yung mga anak ko, yung BBM at yung Senator Jaime, they are now coming to their... Not comments sa mga anak, no? Because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD. Pero balik rin natin, ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Diba? Sinasabi nila noon, ginagaslight din nila kami, diba? O kasi may destabilization sa PRD, may maisog. Ano bang ginawa ni PRD? Di ba nag-react lang sa ginawa nila sa akin? Hindi nga ako nag-react nun eh. Hindi ako nagalit. Confidential funds, ano sabi ko? Fine, sa inyo na yan. Fourth quarter, sa inyo na yan. Hindi ko gagamitin. Hindi ko naman kailangan yan eh. Napapadali lang talaga ang trabaho kasi natatarget mo yung trabaho mo. Ano pang inano nila? Security, kunin namin lahat. Sa inyo na yan. Budget, kukunin nila lahat. Sa inyo na yan. Nagalit lang naman ako noong yung nangyari doon sa graduate, yung namatay doon sa Davao City, sa tear gas, sa panggugulpi, at yung mga pinukpok na mga tao. And ngayon, nagalit ako kasi sa paghabol-habol nila sa akin, yung mga kasamahan ko, hinahabol din nila, excuse ko na lang, let's give them privacy, but one is already in depression, one is already contemplating suicide, one is in the hospital, may isa hindi nakakatulog. I agree sa pagmumura ha. Hindi dapat magmura kasi may mga bata naririnig, pero gago talaga yan sila. Ako, wala akong problema. Pero yung ibang mga tao dyan na hindi politiko, na hindi naman nila hinahabol, pero ginigipit nila. Ma'am, How is pulot-dulo your ng pagkatake. relationship with Senator Jaime Marcos now? Anong dulo na pagkatake? Politics. Politika. Ano yan? Sinabi ko sa inyo, perpetuation in power yan. Gusto ko sana i-take up si Martin Romualdez pero nag-promise ako sa inyo, di ba, na another time si Martin. Oo, sa susunod na. Ma'am, yun nga po politika. Sabi po kasi ni Governor Matthew Manoto na pinersonal daw nyo yung dapat sana'y politika lang. I-review nyo. Ayoko na banggitin eh. Lahat ng pagmemersonal nila sa akin. Pero i-review ninyo lahat ng ginawa nila sa akin. Sila ang nauna. Kayo ang nauna. Bakit? Because of envy and jealousy. Yan lang sisira sa bansa natin eh. Ma'am, are you talking yan o isa yan alam ng confidential fund? Hindi. Nagsimula ito pag-resign ko sa Lakas. Diba? Remember? Sinabihan ko siya. Martin. O, sa ibang araw na. Kasi madami na kayong material. Ma'am, for the record, what is your relationship status with Senator Jaime Marcos? And nag-usap na po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya, malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Pero ano ba, friendship over na ba kayo ni Senator Jaime? Or ano ba, it's just a phase? No, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. But as far as you are concerned, ano si Senator Jaime sa iyo kayo? Para sa akin, she's a senator, she's a friend. I did not attack her. Alam niyo kasi ito si Remulla, nandun siya sa
legal desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang na pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yun? Eh, yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Ang problem kasi dito sa kanila, when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila ng kakaiba, sinasabihan nila ng crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin nyo yung not different ako sa inyo. Going back to Senator Ivy, you texted her, pero nag-reply naman po siya, kaya nasabi niyo po siya. May we know the context of that conversation. You can share that with us. Siya na lang ipa-share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, hindi pa yung nakakapag-usap ulit get over the phone lang. Wala na kami nag-usap after nung nag-text ako ng messages. Ma'am, below your message. Alam mo, yan sila lahat. Yung mga nagsasabi ngayon na pinag-uusapan niyo yung patay. Simba ko lang, God forbid. Pag yung sa tatay ko na yan, sigurado ko may bullshit dyan sa tatay ko. Kasi may sabi din nila, why don't you just explain the allegations head-on? Just to set the record straight daw, ma'am. Kasi it's just, it distracts from the issue, it lowers the level. Ito yung sabi ng mga house. Oo, kasi sabi nila, ako, Rather than Arnold, nandyan yan. Diversion ka lang daw, ma'am. Diversion, yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that is this country is undergoing. This ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa nila ako diversion, gagawin ko din kung ano yung ginagawa nyo. Diba? Nung ba't na inflation rate Wala. is bumababa? Talo na kayo. Wala na. Kahit na anong gagawin nyo, talo na kayo. Consul po, sa Quadcom, inimbestiga ng AJK allegedly against President Duterte. Sa isang committee Sino may-ari nito? Sa isang committee naman, inimbestiga din yung mga confidential fund. The Senate group, mag-open din po na about AJK. So, consul po on this group, ginagawa nilang Yan nga yung sabi ko. Yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin. Bakit sila nagsasabi na hindi ako sumasagot? Lahat ng pinadala nila na AOM, Audit Observation Memorandum, na sa kanila naman galing yun, hindi naman sa COA yun, wala namang independent sa COA ngayon. Sinasagot namin. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang nagmumukhang tanga dyan sila kasi hindi na nila ginagawa ang trabaho nila. And for what? Diversionary. Oy, sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Gutom. Wala silang pambili ng pagkain. if you were to advise the President, kasi mukhang may intention siya tumaten na ano bang advice ni Vice President kay PRRD? Kasi he was invited and at first he signified his intent to attend. Pero medyo masama yung pakiramdam kaya he wasn't able to make it today. Oo. Well, Well, will you encourage or even allow him to attend at the Quadcom? ako ang stand ko personally, tulad ng ginagawa ko. Uma-attend ako at sinasabihan ko sila kung ano yung sa isip ko.
Yan yung stand ko. I don't know with President Duterte. Mamang sinasabi nila, may mga nagsasabi hindi maganda makasama sa hindi maganda relasyon ng President, Vice President. Wala na po talagang pag-asa. You still have 4 years more, ma'am. Alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang tayong politika. Paulit-ulit ko sinabi, nandun pa ako sa kabinete, noon, sinabi ko na yan, hindi ako ang problema. Bakit ginagawa ninyong ako ang problema ng bayan? Hindi ako. Imagine, saan ka nakahanap pa ng mga public officials so shocked about me talking about the debt. Pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. And there are daylight robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok na labas. Tapos, magkakagawa kami ng krimen. Walang na-shock. So, bakit kaya? Ako, na-shock ako. I am from Mindanao. Gulat ako. Sabi ko, this is bad. But may going back, ma'am, may pag-asa pa ba? Opo, yes ma'am. Na magkaayos din tayo. Na magkaayos kami? Magkaayos kami nilang lahat? Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinir gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa representatives. Hindi lang sorry na, oh, sorry ah. Hindi. Pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Ma'am, Next question. Kayo ni Pinia. Kelly Momborajo. Pinatawan ng EFP ng parusa yung pagdating ng PNP ng PNP dahil hindi raw ito karaniwang ginagawa at hindi raw. Oo. Sabi ko nga noong press con ko, di ba, there's some sort of inappropriate sa ginawa niya. Pero sa kanila na yon, sa organization na yan. As commander-in-chief, hindi dapat ganyan ang reaction mo. Ang dami-dami mong pwedeng reaction, pero hindi dapat na pinagtatawanan ninyo ang bata. Especially, ang bata who swore to give his life to this country. Sa AFP na yan. Pero ikaw, as president, diba? Walang nagulat na may foreigner kidnapping. Walang nagulat nung nagsabi ako, matapobre ang presidente. Pero lahat, nagkagulo na desecration of the dead kuno na hindi naman. It's taboo. Hindi siya krimen. Ma'am, kayo ni President Marcos, may pagkakataon pa bang magkaayos po kayo? Sabi ko nga kanina, silang lahat, pag-sorry sila doon sa lahat, nag-iisipan ko. Ma'am, actually sa press con, halata ang galit, ang pagtubingin kayo at inipin. Bukod sa binanggit nyo na nag-umpisa na toxic ng relationship niyo with them during that graduation, anong pinangungutan ng galit na ibuti kayo? Siya ang Pangulo, hindi niya kontrolado ang lahat ng tao sa gobyerno at yung bansa. Ako ba Pangulo? Sasabihin ko na, magtrabaho na tayo lahat. Ilan na lang? Ilang years na lang? 4 years na lang? 4 years is a short time for a president. Ma'am, do you honestly believe na he knows everything? He is in control of everything that's happening? All those hearings. I cannot speculate on his soundness of mind.
Ma'am, sinasabi po ng mga House leaders naman po kasi na ginagawa po ni Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang ginagawa to raise the Philippines na global stage as parang iniiba nilagay yung difference niyo between the President and you, ma'am. Ano po masasabi niyo po doon sa comparison between you and the President? Ano bang nire-raise nila sa global stage? Saan doon? Kasi we're not hitting our targets. We're not becoming a middle income country. Anong na-raise? Well, pinopromote po yung West Philippine Sea and all, yung issues doon. Well, that's geopolitics and that will be in another, madami na kayong material. Next question, Jason. Ma'am, tungkol po dun sa pagpunta niyo sa Baclaran, ano po masasabi niyo na sinabi ko nila parang ginawa niyo lang yung to gain sympathy from the public? Ano bang ginawa niyo doon pala? Opo, yun po muna ba anong ginawa niyo doon? Ayan, kasi yung problema sa kanila kasi hindi niyo ako kilala eh. Eh, kung sa Davao yun, hindi ako papansinin eh. Diba? Kung sa Davao yun, sa Davao ginagawa ko yun. Kasi normal sa kanila yun. Bakit ako umabot sa Baclaran? Umabot kami sa Baclaran. Alam kung paano kumita, pero kasama namin yun. Pwede mo ba ako tulong? So, tinuruan nila ako, Sa politika, ano yung payo natin sa ating mga kababayan? Ang payo sa mga nangyayari sa politika ngayon ay mag-demand kayo sa mga kandidato sa susunod na taon na eleksyon. Mag-demand kayo sa kanila. Anong nagawa yung magpa-drug test kayo. Sige, extend na natin, magpa-neuropsychiatric